Tanghali na, hindi pagising to si Daddy. Papaglinis na ako ng sasakyan. Daddy! Gising ka na pala, hindi ka pa dito lumabas. Nakapaglinis na ako ng sasakyan. Itapon mo na tong basura. Naglilinis na ako ng sasakyan. Nalinis ko na nga yung loob nito eh. Paano ako magtatapon? Nandito yung susi. Hindi mo mabubuksan yung basurahan dun. Talaga magtatapon ka lang na nakasando. Mag-jacket ka. Mag-jacket ka. Di ka man lang muna naghilamos. May mga muta-muta ka pa. Sa kabila pa. Thank you. Sige na. Ay, teka. Dumaan ka na rin pala ng Elena. Bumili ka ng itlog. Teka ko ang pera. Ayan ang pera. Sige na. Ikaw na magtuloy niyan kasi magsasaing na ako. Okay na. Saan nga pala magandang sakura pa? May ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay? Doon. Doon banda. Sa may ilalim ng tulay. Ilalim. Doon banda? Doon. Okay. Ilalim. Punta tayo mamaya. Sige. Isang araw, habang naglilinis ako ng sasakyan sa labas, meron akong nakitang palaboy na nagkakalakal ng basura. Tinitiis nga niya ang sobrang lamig sa labas dahil wala daw siyang pambili ng jacket, kaya naisip kong ibigay na lang tong jacket ko. Sobra-sobra na nga agad ang pasasalamat niya at ang sabi niya sa akin na bilang kapalit siya na daw magtutuloy ng paglilinis ng sasakyan ko. Mukha namang maganda ang intensyon niya at saka pogi siya, kaya hinayaan ko na lang din siya na magtuloy ng paglilinis ng sasakyan. Mukha ngang hindi pa rin siya kumakain dahil medyo malambya nga yung paggalaw niya. Sa punto ngang ito ay hindi ko na rin napigilan magtanong kung saan nga ba siya nakatira. May ilalim ng tulay. Bigla nga ako napaisip dahil wala naman akong nakikitang bahay doon kapag dumadaan ako sa ilalim ng tulay. Sa punto ngang ito ay hindi na rin niya napigilan maluha, dala na rin siguro ng mga pinagdadaanan niya. At bigla na nga lang niyang nasambit ng mga katagang. Thank you. Masayang-masaya na nga daw siya sa jacket na natanggap niya at akmang aalis na, pero tinawag ko siya ulit. Naisipan ko na nga rin siyang abutan ng kahit magkano para naman meron siyang pang ramen dyan sa may kanto. Mukha ngang medyo duda pa siya na aabot yun pang ramen, pero wala na siyang choice kaya umalis na lang siya.